Sa tainga? Oo. So dito guys, ang dami talagang paniki. Oh. Ang dami. Ayan, ang dami nila. Ang dami. Tumatama na sa amin yung mga paniki dito. So hindi na nila alam kung paano sila lalabas. Sorry kung nabulabog namin kayo. Ayun, may daanan pa doon sa kabila doon. Parang nakaka-excite ko mag-explore ng mga cave. Sa ginagawa natin ako. Parang ang sarap sa pakiramdam. So ang ganda ng formation ng bato. Yun guys, yung kulay gray. Iba siya sa kulay ng pinaka bato dito sa kuweba at may kalagitan. Pwede pa ba tayo makakit yan? Yan. So bawal hawakan yung mga ganyan guys. Pag pupunta tayo sa loob ng kuweba, ito, huwag tayo hahawak ng kahit anong uri ng bato. Dahil yung reaction nung acid ng katawan natin o ng kamay natin pwede makaapekto sa kalikasan na gawa na ito, na gawa ng kalikasan na bato na ito. Yung formation niya ay napaka-sensitive. Gaya na to? Yan, gaya yan. Kung hanggat maaari, huwag hawakan, tingnan lang. Stalagmite. So, anong tawag doon, Bunso? Stalagmite. Stalagmite. Stalactite. Ayan. Tara guys, pasukin natin yung hanggang dulo nito para malaman natin yung mga iba pang special dito sa loob ng kuweba ng San Rafael, the biggest cave in Oriental Mindoro. So ito daw guys ay tagusan ng dati ng Occidental Mindoro. Tayo ay ngayon ay nasa Oriental. Pero sa ngayon ay hindi na to tumuloy doon yung lagusan na yun. Dahil hindi na masyadong pinapapasukan itong kuweba na ito. At ipinarivate na lang para rin, tama rin, para din siguro ay mapangalagaan at mapahinga siya para sa mga dumadayo na mga lokal. At to guys, napakalawak. Napakalawak at ang ganda. So yan, may mga paniki. At magtataka ka, ngayon lang ako nakapasok guys sa ganito kalawak na madadaanan na sa loob ng kuweba. At ganito kalaking kuweba. At may mga hukay siya oh. Hindi natin alam kung anong plano nila, baka gawa ng step or kung ano man. Plus dito may mga insekto na gumagala. Ano kaya? Safe kaya yan pag natapakan natin? Ay, makawawa din. Hindi, alin ba ma-accidente natin makagat tayo? Hindi ko alam kung anong species ito eh. So tuloy pa tayo rito guys. At kung ano pang special ito, ayun, may mas malawak pa na pababa dito sa loob ng kuweba na ito. At doon, ang ganda ng formation ng bato. So doon, may papasok pa yun guys, napakaganda doon. Subukan natin nga puntahan yan. Wow, ang ganda ng formation ng bato. At pasensya na po sa mga paniki na nagpapahinga dito. Ayan sila guys. Ayan sila. Nagpapahinga sila dito. Ayan. Ang daming ganyang insekto tayo nakikita. Oh. Insekto na yan. Pati ito guys. Ayan na. Gandang insekto. Ang dami nila dito. So yung isang kaibigan natin paniki. Nag-istorbo po ng konti. Ay, ang dami nila. Ang daming paniki guys. Ayan. Ang dami. Ang dami na pala sa dulo dito. Ayan sila. Wow. Medyo masangsang lang at mabaho guys. Dahil nga yung mga pupo nila at yung mga ihi nila ay dito na rin bumabagsak sa baba ng lupa na ito. Mapapansin nyo, yan yung mga pupo nila. Ayan. May mga bulati na pala ito. Mga bulati na mga parasite na nabubuhay na rito. Siguro yan yung kumakain ng mga dumi ng mga paniki dito na nasa loob ng hanggang dulo na ito. Hindi ko alam kung tutuloy tayo doon guys sa dulo na yan. At wala tayong kasama dito, andun pa sila sa kabila. Pero susubukan pa rin natin. Dali lang sa pag-apak dahil may mga uod na kumakain ng pupo siguro yan ng ano. Ano uod nga? Ay, nga. Yan yung mga yan yung mga eksema na nabubuhay. Hindi na siguro sa pupo ng mga paniki. Hindi kaya hindi pumapasok sa katawan natin itong ganito. Malalaman natin yan mamaya. Baka mayroon yung maano tayo. Ang dami nila oh. Ang daming uod din.
Sila siguro yung kumakain sa ano, sa pupo na Parang mga naging panig. itong area na to. Sila yung kampo ng mga nabubuhay. ubod. Sila yung nabubuhay. Sila, yung pupo ng panig siguro yung nagiging foods nila rito. Nagiging cause ng pagdami nila. Pero okay naman, at mukhang mabagal siya. At hindi masyadong... Kung makakarating siya sa labas guys, magiging pagkain siya ng mga ibon. Hindi, hanggang dito lang sa area na to. So magiging food chain pa rin, may pakinabang pa rin yung uod. So, dahil dyan, So labas na tayo guys at labas na tayo. nai-stress ng mga paniki pagka ganitong senaryo na may maingay Pasensya na. or may nagsasalita. So guys, nagpasya na kaming lumabas pero meron pa ditong ano sa bandang kanan na pwede nating makapasyalan pa. Ayan. So, kung dito ay Meron pa dyan. Ayun. Sa Good morning at kumusta kayo lahat? Hindi na naman tayo mag-adventure guys. So, susunduin lang natin sila Pindulan yung mangyan at ang kanyang team at syempre si Bunso at si Mr. Kalahi. So medyo malayo-layo yung aming biyahe ngayon papunta dun sa spot. Punta kami dun sa mag-upisa tayo sa Occidental, from Occidental to Oriental, Mindoro. So nung minap ko sa Google ay nasa 110 kilometers siya. So siya yung Bungabong River, Bungabong Oriental Mindoro, Lisap River. So maganda to guys dahil isa ito sa dinadayong spot dito sa Mindoro, sa probinsya ng Mindoro. At first time natin siya mararating kasama sila Sir Mindoran yung mangyan at ang kanyang team at si Bunso, si Mr. Kalahi. So susunduin na natin sila doon guys at sasakay natin sila dito kay Brusco dahil pag nakamotor kasi ito wala sa biyahe medyo mahirap. Kaya mas maganda magkakasama para din masaya. So sana guys natapos yung video na ito hanggang dulo. Maganda magiging adventure natin dito at talagang napakaganda ng spot na yun. So sana samahan nyo kami guys sa aming adventure. Sa lagi naming ina-upload na video ay mag-update din po sana kayo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell button. Yung all guys, yung bell, pakiclick na rin yung bell, yung all para lagi kayong updated sa ating mga videos. So guys, tara at pakrudo muna pala tayo habang naghihintay yung mga tropa doon sa base nila Sir Mindoran yung mangyan. Nandun na rin daw si Mr. Kalahi, si Bunso. At marami pa tayong pagdadaanan ng lugar. So enjoy natin yung dadaan natin. Then mag-public market na rin tayo para mabili natin yung mga pwede natin mabili doon. Pwede namin hati-hatian or lutuin. So guys, balikan ko kaya hanggang dito lang muna at drive muna tayo for safety, then papa-fuel tayo, then susundin natin sila. Update ko kayo guys. Let's see. So guys, susundo ko na sila Sir Pinduran yung mga at kanyang team tsaka si Bunso. Tinanghali sila. Lagi na lang sila tinatanghali pag kami magkakasama. time card, naka-time card na ba? Time card. Time card. Time card pa ba? Aba, hindi ko na-update this time card Naka-time card. So ano na lang, 91 kilometers na lang ang bibiyahin namin simula dito sa base camp nila Sir Mindoran yung mangyan. At sana ay maging maayos ang ating biyahe guys. Medyo malayo-layo at talagang enjoy na lang natin muna yung biyahe at dadaan tayo sa public market para mamili tayo ng ating lulutuin para may makakain tayo sa panangalian. So let's G! Not long ago you got hurt, someone did you wrong. I can see it in your eyes, it's like your fire is gone. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold
guys, at napahinto kami sa isang spot dito sa Oriental Mindoro. Tulugan na to ay San Rafael Cave ang tawag nila sa pupuntahan naming spot. So dahil kasama natin si Mindoreño Mangyan at ang kanyang team ay mahilig sa mga cave yan, sa mga adventure, sa mga hiking. So samahan natin siya para may gala rin natin kayo. Ito yung pinaka malaking kuweba dito sa Oriental Mindoro, dito sa Rojas. Sako pa rin siya ng Rojas ng Oriental Mindoro. So tara guys, at samahan natin sila. Dito daw. Naniligaw na agad tayo. Unang ano pa lang natin. Mga ilang minuto yan na Sir MM. Yun, kala ko 40. 4 minutes. So guys, nagpaalam tayo kay Sir Arman. Hindi na natin kinuha ng video for privacy rin. At goods naman dahil okay lang daw na pasukin yung kuweba. At ito yung guys, yung mga bahay dito, yung mga tanawin. Ang gaganda ng mga posisyon ng mga bahay. At meron pang swimming pool doon na may kubo na napakagandang tambayan. So dito lang daw yung kuweba, sabi ni Sir Mindoreño Mangyan, dahil napuntahan na rin ito ni Sir Mindoreño Mangyan at ang kanyang team. Tignan natin kung ano makikita natin ito guys. So guys, dito sa pag-akit namin pupunta sa Dambuhalang Kuweba, kita natin yung dinaanan natin, National Road. So napakagandang tahan namin. Hindi pa natin alam kung saan pa yung akitin natin. First time natin. So guys, narating din natin yung malaking kuweba na ito at may mga paalala. At ito siya pala yung San Rafael Cave, the biggest cave of Oriental Mindoro. Okay. Ito yung kanyang mga paalala. Ay, thank you. So guys, muli natin pasukin. So tara guys, talagang kailan ulit tayo nakakakit ng ganito kataas. Labas talaga ang bawis natin. So let's G. Ang ganda. Ang ganda, ang laki ng entrance. Entrance pa lang yan. Wow! Kailangan natin ng lights para bago pumasok dito sa kuweba. So naglalabasan na yung mga paniki. Ayan. Wow. Yun lang, at bakit nila binandalan? Yung mga vandalism na pumasok dito. Laki ng kuweba na ito. Tara guys, pasukin natin yung hanggang dulo nito para malaman natin yung mga iba pang special dito sa loob ng kuweba ng San Rafael, the biggest cave in Oriental Mindoro. Ingat-ingat po tayo sa inapakan natin. Meron pong mga bote na basag. Yun. Bakit parang may mga talaga dito? Talaba? Ito, yung pinag-anahan ba? Oo. Yung mga paniki na naninirahan dito guys. At hindi naman siya ganun karami. At ito, may papasok dito. Ayun, may butas pa doon. So, hindi na tayo siguro kasya doon. Ay, may paniki. Ayun, pasok doon. So, ito daw guys ay tagusan ng dati ng Occidental Mindoro. Tayo ay ngayon ay nasa Oriental. Pero sa ngayon ay hindi na to tumuloy doon yung lagusan na yun. Dahil hindi na masyadong pinapapasukan itong kuweba na ito. At ipinaribate na lang para rin, tama rin, para din siguro ay mapangalagaan at mapahinga siya para sa mga dumadayo ng mga lokal. Iba't ibang uri ng nilalang. Ito yung pinakamakamandag na nakakatakot. Yan. Yan. Makamandag yan. Spider. Okay, malinis ang kuweba. Wala tayong nakikitang basura. All goods naman. At to, guys, napakalawak. Napakalawak at ang ganda. natin si Ishore. Yan si Ishore. Hi, Ishore. Si Ishore ay kaya kasama sa team ng Mindoreño Mangyan. Siya yung nakaraang upload natin na may birthday, si Sir Ishore.
So yan, may mga paniki. At magtataka ka, ngayon lang ako nakapasok guys sa ganito kalawak na madadaanan na sa loob ng kuweba. At ganito kalaking kuweba. At may mga hukay siya oh. Hindi natin alam kung anong plano nila, baka gagawa ng step or kung ano man. Tapos dito may mga insekto na gumagala. Ano kaya yan? Safe kaya yan pag natapakan natin? Ay, makawawa din. Hindi, alin pa, ma-aksidente natin makagat tayo. Aksidente Hindi makagat ko tayo. alam kung anong species ito eh. Paki-comment na lang po. Yan. Hindi na tayo magkarimigan. So tuloy pa tayo rito guys. At kung ano pang special ito. Ayun! May mas malawak pa na pababa dito sa loob ng kuweba na ito. At doon, ang gaganda ng formation ng bato. So, tulugan lang ng mga paniki at iba't ibang insekto ang nakita natin dito. Siguro ito talaga ang pahingahan nila guys. So doon, may papasok pa yun guys. Napakaganda doon. Subukan natin nga puntahan yun. Yeah. Ayan. Ayan yung loob niya. Ito guys. Wow. Ang ganda ng formation ng bato. At pasensya na po sa mga paniki na nagpapahinga dito. Ayan sila guys. Ayan sila. Nagpapahinga sila dito. Ayan. Mga paniki. Maliliit pa lang sila. Pero okay naman at hindi naman tayo ganun kaingay. Ayan. Cute ng paniki. Yung maliit. Ayun, lumipad na. So ito guys yung bandang loob niya. Yun yung mga paniki na nagpapahinga rito. Saan sila nanggagaling guys. Kaya no. Marami rin pala sila dito sa pinuntahan nating part na ito. Ng kuweba na ito. So okay naman. At hindi ako nakakaramdam ng ibang kakilabot na pakiramdam. At okay naman at presko. So yun guys, ang dami nila dun, no? Nagsama-sama sila. Yan, ang dami. Ito pa. Ang daming paniki. Ayan. Galing. Sana'y mapangalagaan pa yung kuweba na ito. Para rin sa mga nakatira na nilalang dito na nagpapahinga at ginagawa na rin nilang tahanan. Ayan. So dito, hindi natin alam kung may iba pa tayo makikita, kung may ahas ba o ano man. At malayo na yung ating mga kasama. At naiwanan na tayo. At naiwanan pala natin sila. So nauna na tayo dito sa loob guys. Ayan, ang daming paniki. So dito may hukay talaga. Ang daming ganyang insekto tayo nakikita. Oh. Ayan. Insekto na yan. Pati ito guys. Ayan na. Ganda insekto. Dami nila rito. So yung isang kaibigan natin paniki. Nag-istorbo po ng konti. Ay, ang dami nila. Ang daming paniki guys. Yan. Ang dami. Ang dami na pala sa dulo dito. Ayan sila. Wow. Medyo masangsang lang at mabaho guys. Dahil nga yung mga pupo nila at yung mga ihi nila ay dito na rin bumabagsak sa baba ng lupa na ito. Mapapansin nyo, yan yung mga pupo nila. Ayan. May mga bulati na pala ito. Mga bulati na mga parasite na nabubuhay na rito. Siguro yan yung kumakain ng mga dumi ng mga paniki dito na nasa loob ng hanggang dulo na ito. Hindi ko alam kung tutuloy tayo doon guys. Sa dulo na yan at wala tayong kasama rito, andun pa sila sa kabila. Pero susubukan pa rin natin. Napakaraming paniki. Okay. Hello, ang ginagawa mo dyan? Gapahinga sila yun. Yun sila guys. Ayun, ay lumabas na. Susubukan nating puntahan pa. Napakaraming paniki. Daming paniki. Sumunod pala sa atin si Bunso, si Mr. Kalay. Alalay lang sa pag-apak dahil may mga
uod na Oh my- kumakain ng pupo siguro yan ng Ano to? Uod nga. Ay, oo nga. Yan yung mga yan yung mga eksema na nabubuhay. Hindi na... Siguro sa pupo ng mga paniki. Hindi kaya pag pumasok, hindi pumapasok sa katawan natin itong ganito. Malalaman natin yan mamaya. Baka mahirap yung maanahan tayo sa tainga. Oo. So dito guys, ang dami talagang paniki. Oh. Ang dami. Ayan, ang dami nila. Pasok ko ng paniki. Ang dami. Tumatama na sa amin yung mga paniki dito. So hindi na nila alam kung paano sila lalabas. Sorry kung nabulabog namin kayo. Ayun, may daanan pa doon sa kabila doon. Parang nakaka-excite tuloy mag-explore ng mga cave sa ginagawa natin na to. Parang ang sarap sa pakiramdam. So ang ganda ng formation ng bato. Yun guys, yung kulay gray. Iba siya sa kulay ng pinaka bato dito sa kuweba at may kalagitan. Pwede pa ba tayo makakit Yan. yan? So bawal hawakan yung mga ganyan guys. Pag pupunta tayo sa loob ng kuweba, ito, huwag tayo hahawak ng kahit anong uri ng bato. Dahil yung reaction nung acid ng katawan natin o ng kamay natin pwede makaapekto sa kalikasan na gawa na ito, na gawa ng kalikasan na bato na ito. Yung formation niya Gaya na ay to? napaka-sensitive. Gaya na to? Yan, gaya niyan. Kung hanggat maaari, huwag hawakan, tingnan lang. Stalagmite. So, Ano tawag doon, Bunso? Stalagmite. Stalagmite, yan. Stalactite. So, Mm. ang dami nila. Ang daming uod din. Sila siguro yung kumakain sa sa pupo ng Parang mga naging paniki. itong area na to. Sila yung kampo ng mga nabubuhay. uod. Sila yung nabubuhay. Yung pupo ng paniki siguro nagiging foods nila rito. Nagiging cause ng pagdami nila. Pero okay naman at mukhang mabagal siya. At hindi masyadong... Kung makakarating siya sa labas guys, magiging pagkain siya ng mga ibon. Hindi, hanggang dito lang sa area na to. So magiging food chain pa rin, may pakinabang pa rin yung uod. So, dahil dyan, So labas na tayo guys at labas na tayo. nai-stress ang mga paniki pag ganitong senaryo na may maingay Pasensya na. or may nagsasalita. Ang daming dito uod oh. Aray. Ano yan? Daming paniki. Kaya ang daming uod doon. Uod siguro kumakain ng pupo ng paniki. Kampo ng mga uudon. So guys, nagpasya na kaming lumabas pero meron pa ditong sa bandang kanan na pwede nating mapasyalan pa. Ayan. So, ito ay pinaka... Meron pa dyan. Ayun. So, ito yung part guys na hindi pa natin napuntahan. Ang daming paniki pala. Dami. Yeah. Ayan guys, ang daming paniki. Ang ganda. Parang entrance siya ng mga kaharian yung forma niya na ganyan guys. So yan. Iisa ang mga formation ng mga bato. May mga butas-butas siya na solid naman. Ayan. So yun guys, yung mga pinakataguan siguro nila. Mas mataas, mas safe. Kaya dun sila. Okay. Malayo pa pala ito. Malaki talagang kuweba. So yun, ano kaya yung itim na yun? Dito ay ibang labasan na to? Brad? Ibang labasan na. Ibang lagusan na pala ito. Pero may daan dyan papunta sa atin. Okay. So may mga shell na siya rito. Sabihin, ang tubig pumapasok dito. Kaya nagkakaroon ng ganyan mga shell na nabubuhay sa mga basa, sa mga tubig. Okay. Tignan natin yung palabas guys. Ito yung kabilang lagusan. Okay. Ha? Saan ba tayo nanggaling? Tapos dyan mayroon pa.
may pangalawa pa. Yun guys, may pangalawang butas pa pala ng kuweba rito. Kala ko yun lang ang kuweba. So meron pa pala isa na sinabi ni Sir Karasain. Yan, may paalala. Dito. Ano ugot? Sabi, mabuti pa yung tour guide. Kahit pagod, hindi ako iniwan. Pero ikaw, Hindi naman kita pinagod. hindi naman kita pinagod. Pero bakit mo ako iniwan? Ay, may tao. Yung mga hugot tayo. Nakipansin nyo pa yan guys. May hugot nga naman. Pagod ako sa... Buti pa daw yung tour guide. Hindi iniwanan. Hindi nagpang-iwan. So ito guys, yung... Ito duktong din ba ito noon? Doon. So yan pala yung butas na... Isa pa. Na susubukan natin pasukin. Ha? So guys, pasukin natin tong pangalawang butas. Dito. At meron pa palang pangatlo. Yung sinabi nila Sir Karasain. Na pangatlo. So ito. Pangalawang entrance lang pala. Hanggang dito lang. Pero may isa, ito daw yung pinakamalaki. Ito ba sir yung pinakamalaki? Ito yung pinakamalaki. Ayan, cave 2. Ayan yung cave 2. So wow, ang ganda oh. Nilulumot siya pero mapangalagaan. Tagusan daw dati sa Occidental Mindoro. Tagusan ng Occidental Mindoro. Ito. Tagunan lang kaya. So guys, nakarating na kasi rito sila Sir Tony. So ito yung San Rafael Cave 2. Ayan. Napakalaki niya. Oh, pero ano, mas malamig to kaysa sa unang kuweba na pinasok natin kanina. Yan. Lights on. Yun. Ang daming vandalism. Ang daming nagbandal sa kuweba na ito. Sayang naman kung ganun lang. At may mga hukay pa dito. Naririnig ko na guys yung huni ng paniki. Wow. Ganda guys ng formation. Yan. Ganda ng formation. May butas pa doon. Wow. Ang laki. Ang laki ng kuweba na ito. Ito yung pinakamalaking kuweba na napasok ko. May mga hukay sa bawat gilid. May mga hukay. Ano kaya ang dahilan? Anong dahilan nila? Ito ang lalim. Oo nga. At may mga parang may mga kagamitan pa. Ito yun ba? Napakalalim. Ingin ng paniki guys. Mukhang maraming paniki doon. Ayun, tara punta natin. Ang daming paniki. Ayun, may mga butas pa doon guys. So tingnan natin yung karamihan ng paniki doon. Ayun. So medyo masangsang na ang amoy dito guys. Pasintabi po sa mga kumakain at napakabaho talaga. So yun yung libo-libong paniki. Grabe. Lapitan pa natin guys. May mga hukay dito na hindi natin alam ang dahilan. So parang may mga amag na siya. Ayan. Siguro dahil sa kanilang mga dumi. Ang dami guys paniki. Kita yun guys. Napakaraming paniki. Ayan. Ang dami. Mas marami to doon sa pinuntahan nating unang kuweba kanina. So nalalaglag guys yung kanilang mga dumi. Kaya hindi na tayo makatuloy. At mapanghi talaga. At napakaraming paniki. Ayan. So hindi natin alam kung ano pang meron dito. Sa mga sulok-sulok. Tingnan pa natin lumapit guys. Subukan natin. At syempre hindi natin alam kung ano pang pwede natin matapakan dito. Kaya kailangan natin mag-ingat. So yan guys. Ang mga paniki sa loob. Napakaingay na nila. Ang dami. Kakatuwa. Nakaka-amaze guys. Hindi na tayo tutuloy dun guys. At wala tayong kasama. At nauna tayo sa kanila. So tara na muna. At mahirap nang wala tayong kasama. Ayan na sila. Dahil paniki.
Ayan o. Oh, ang dami. Ito pala si Bunso. Sumunod na. Ayan. Yung mga hukay talaga siya na hindi natin alam kung bakit may mga ganitong uka-uka na hukay. Sa tingin mo, so, anong dahilan ng hukay? Kinuha yung mga tayo ng paniki. Tapos Kasama na rin yung pag-renovate nila para malakaran. tingnan nyo guys, may nadadagit din silang mga ibon dito. Ay, may mga langgam. Kasi may mga bagwis na mga ibon. Ayan, may pumapasok siguro na nagiging pagkain ng mga paniki dito. So labas na tayo guys at hanggang dito na lang yung pinuntahan natin doon sa dulo. At may isa pang lagusan dito. Dito sila pumunta? Ah, dito. May kristal? Ayaw nga, ang ganda. Budo sa ilalim. Ay, ang ganda. Lalo dun sa loob sir. Hindi naman napasok dun sa loob. Maganda. Ay, parang binakbak siya. Stalak, yan? Anong tawag dito? Crystal lang yan. Oo nga. Pag siya ng mga, yan, natural na nabuo ng milyon-milyong taon na makalipas. Nabuo siya ng milyon-milyong taon. Nabuo yan ganyan, napoform yan dahil sa kulob na lugar. Kumbaga, Okay. ano siya, kung walang hangin na pumapasok, walang, ay may tubig. Tubig. So dito, may tumutulong tubig na yun. Yan yung Ay, nag-create ng formation ng mga bato. Yung tulong ng tubig guys. So yun, tignan nyo to guys. Parang ginto. Yan. Ano yan? Ginto ba yan? Gold. Napansin ko lang, ayun o. Ayun o, kahit naliwanagan yung doon, nagkulay gold din. Ala, kumalat ng ginto dito. Nakita mo na to? Parang ginto siya. Ginto ba talaga yan guys? Comment nga kayo guys. Hindi namin alam at bawal hawakan nyo yata yung mga ganyang Ang galing. Wow. Pero pag inilawan mo siya, tsaka lang siya liliwanag, di ba? Pag walang ilaw, hindi siya liliwanag. Tulad nun, dito guys tatanggalin ko yung ilaw. Wala oh. Wala rito. Wala rito, wala. Pero pag inilawan mo yung dito, ayan oh. Ayan o, parang kakaroon siya ng kanilang pababa. Galing. Gold. Wow, ang ganda talaga ng kalagasan. So yun guys, pag nailawan, Ayun na, nagiginto siya. Sure, magkasara. Ayan o. Anong... Gusto ko siyang hawakan pero parang bawal. Napakaganda ng ginawa ng ating kalikasan. Oh, gold Sapagkat siya. yung mga nakikita nyo Tingnan mo kaya may mukha oh. na tila parang ginto. Ito yung inverse. Ayun ang mukha. Uy, gago. Gold nga man yan sir. Ha? Gold nga. Gold ba ito? Tapos may silver dito. Tapos ito puti. Parang ito Yan? So, form siya ng mushroom. Yan o. Totoo ba yan? Mushroom na siya. Tingnan mo Na mabuti. may ilaw. Ginto ba eh? Kapag na... Ayun yung ginaipo natin Pag nailawan ng ilaw ay... Ginto yan, nagpo-form sir. siya. Na parang siya, pero hindi siya gold. Mayaman Kaya na yaman tayo. tayo. Yaman tayo. Ibaba mo yung band dito. Pag nilawan niyo itong area ito, parang may mga gold na... Joke lang po yun guys. At nagbibiroon lang kami dito sa loob. Para kasing gold. Pero parang gold talaga siya. Yan. Ano lang siya? So, yan ay natural na Yan siya yan. guys. Oh. May tubig. Ganda oh. Diba? Parang gold talaga siya. Yan. Galing. So yun guys, at nagpasya na kaming lumabas ng kuweba Tapos yung taas. para tumungo tayo doon sa may Lisap River na talagang pinapakay natin na puntahan at para makaligo din tayo at napakagandang spot nung Lisap River na yun. So tara, dadako tayo din guys. Kasama pa rin natin ang team Mindran yung mga yan at si Bunso, si Mr. Kalay. Let's G! Guys, dito sa pababa namin ay may mga hugot. Umakyat ng sawi, bababa ng ngiti, ng may ngiti. Ayun. Umakyat ng sawi, bababa ng may ngiti. So guys, nakarating na kami dito sa pinagpaalamanan natin. At nandito na si Tatay, yung pinakatiwala. Ano mo pangalan niya, Tay?
Edwin Aman. Yan si Sir Edwin. Sir, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Muntinlupa. Tiga Muntinlupa pa. Doon sa puntang Alabang, Cavite yan, mga kaduktong. Malapit yan Bilibid. Bilibid. Sir, ko lang po punta ko lang siglit. Thank you. So dito guys ay may parang inabandon na pool at mukhang napakaganda nito. Sayang kung may laman, sana kung may tubig ay gandang pagliguan. So may mga stock sila rito ng mga gagamitin nila. Hindi na sila lalabas at may mga alaga silang mga hayop. So tara guys, at tungo tayo doon sa ating service na si Brusco at para mapuntahan na natin yung Lisap River. Isa sa mga sikat dito sa Oriental Mindoro, dito sa bayan ng Bungabong. Let's G! Yan, hindi mawawala sa Team Mindoro yung mga kulitan nila. Ayan o. Ayan o. Wait lang! Sige! Hindi kaya! Matikas talaga si Tony. Malakas talaga ang katawan ni Tony. Ano?